Jared McCain kakabalik lang mula sa injury, na-injury ulit. JJ Redick contract extension, ano ang ibig sabihin? At no-brainer, Jonathan Kuminga trade sa Kings, hinding-hindi matanggihan ng Warriors. Sa bisperas ng Media Day, muling nakaranas ng isa na namang dagok ang Philadelphia Sixers. Ibinunyag ng ESPN NBA reporter na si Tim Bontemps nitong araw na si Jared McCain, isang second-year guard, ay napunit ang UCL sa kanyang right thumb habang nag-eehersisyo sa practice facility ng team. Ang naturang injury ay nasa kamay na gamit niya sa pag-shoot at inaasahang magiging sanhi ng kanyang pagkawala hanggang sa simula ng season. Masaklap ang timing ng injury. Hindi pa muling nakakapaglaro si McCain mula noong Disyembre nang mapunit ang kanyang meniscus sa kaliwang tuhod na naging dahilan ng maagang pagtatapos ng kanyang kampanya para sa Rookie of the Year. Sa loob ng 23 laro, nagtala siya ng average na 15 puntos, 2 assists at 2 rebounds, dahilan upang agad siyang mahalin ng mga fans sa Philly. Sa kasamaang palad, tila paulit-ulit na ang problema ng mga injury sa Philadelphia. Napakaganda ng unang 2 buwan ni McCain noong nakaraang taon, tapos nasundan ng meniscus tear. Ngayon wala na naman siya sa simula ng season. Dagdag pa dyan ang sitwasyon ni Embiid, si Paul George, at hindi pa rin pumipirma si Quinton Grimes. Nakakagulat na nangyayari ito isang araw bago ang Media Day. Ayon kay insider Brian Windhorst, karaniwang nangangailangan ng 4 hanggang 6 na linggo ng paggaling ang injury na gaya ng kay McCain. Dahil dito, malabo na siyang makalaro sa opening night kontra Boston. Ang injury ni McCain ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa Sixers lalo na't hindi pa rin pumipirma si Grimes at malapit nang mag-expire ang kanyang qualifying offer sa Oktubre. Ayon kay Bobby Marks, lumalakas ang leverage ni Grimes habang sinusubukan ng team ayusin ang kanilang backcourt. Sa pagkawala ni McCain, maaaring bumalik sa mas malaking role si Kyle Lowry at pabilisin ang development ni Edgecombe. Isa itong malaking dagok para kay McCain na inaasahang magiging mahalagang bahagi ng team. Para sa Sixers, panibagong hamon ito sa gitna ng preseason na puno na ng issue. Sa sumunod na balita naman, mula dating sharpshooter sa NBA hanggang sa pagiging head coach ng Lakers, matagumpay na natapos ni JJ Redick ang kanyang unang taon bilang coach at agad siyang ginawaran ng kontratang extension para sa hinaharap. Ipinapakita ng desisyong ito ng Lakers ang kanilang tiwala kay Redick at ang kanilang determinasyong ibalik ang championship glory sa LA. Itinalaga siya bilang head coach ng team noong nakaraang taon ng Hunyo matapos nilang sibakin si Darvin Ham at ang buong coaching staff nito. Maraming nagtaka noon sa pag-hire kay Redick dahil ang tanging karanasan niya sa coaching ay ang paghawak ng basketball team ng kanyang anak. Bagamat former NBA player, mas kilala siya sa media dahil sa kanyang podcast na The Old Man and the Three at Mind the Game bago pa man siya kunin ng Lakers. Dahil dito, maraming nagduda kung kaya ba niyang pangunahan ang isang Lakers team na may championship aspirations. Sa kanyang debut season, pinangunahan ni Redick ang Lakers sa isang mainit na simula. Ngunit nakaranas din si Redick ng personal na dagok nang masunog ang kanyang bahay dahil sa wildfire sa Southern California. Nakatanggap siya ng simpatiya mula sa buong liga. Noong Pebrero, nakuha ng Lakers si Doncic mula Dallas kapalit ni Anthony Davis sa isang trade na ikinagulat ng buong liga. Natapos ang regular season sa ikatlong seed sa Western Conference at naging Pacific Division champion sa unang pagkakataon. Ngunit nabigo sila sa playoffs, talo sa first round laban sa Timberwolves sa loob lamang ng 5 laro. Kahit ganito, pinarangalan pa rin si Redick ng fans dahil ito na ang pinakamataas na win total ng Lakers mula noong huling championship season nila. Sa unang taon, tinutukan niya ang disiplina, ball movement at accountability. Inspirasyon mula kina Sean McVay at Bill Belichick. Binawasan din niya ang responsibilidad ni LeBron sa playmaking sa pamamagitan ni Reeves at kalaunan ni Luka. Ang kanyang sistema ay pinuri ng front office dahilan upang palawigin ang kanyang kontrata ngayong off-season. Kahapon lang, inanunsyo ng Lakers ang contract extension niya. Ayon kay Pelinka, doble ang kumpiyansa ng team sa bagong coach. Pinalawig ng Lakers ang kontrata niya dahil sa tiwala sa kanyang kakayahan at leadership. Kilala siya sa magandang pakikitungo sa players tulad ni LeBron at Doncic. Layunin ng team na bumuo ng long-term success at championship culture. Mataas na ngayon ang inaasahan, hindi na sapat ang simpleng playoff run. Gusto ni Redick maging coach ng Lakers sa loob ng 15 hanggang 20 taon. Sa huling balita,
Habang papalapit ang deadline sa unang araw ng Oktubre para sa qualifying offer ni Jonathan Kuminga, muling nabuhay ang sign and trade talks sa pagitan ng Golden State at Sacramento Kings ayon kay Sam Amick ng The Athletic kahapon. Ang problema para sa Warriors ay hindi sila ganoon kainteresado kay Mank at isang lottery-protected first-round pick, lalo na kung kailangan pa nilang isama si Buddy Hield or Moses Moody upang tumugma ang mga sweldo sa trade. Kung nais ng Warriors na talagang makakuha ng upgrade, kailangan silang magbigay ng draft capital. Pero kung sila ay magiging matalino, magtatanong sila tungkol sa isang batang player ng Kings, si Keegan Murray. Ayon kay Jason Timpf, narinig kong gusto ng Warriors si Murray sa trade, pero bakit naman papayag ang Kings doon? Mas mahusay siya kaysa kay JK. Magkaibang antas ng asset ang pinag-uusapan dito. Bagamat may hawak na mga future draft picks ang team na maaaring mahalaga dahil sa katandaan ng kanilang core, mukhang malabong mapapayag ang Kings na ipamigay si Murray basta-basta. Ngunit kung papasok ang isang third team tulad ng Utah Jazz, maaaring magbukas ito ng posibilidad na maayos ang trade para sa lahat. Sa ngayon, nakastall ang restricted free agency ni Kuminga, pero malinaw, panalo na ngayon ang habol ng Warriors, lalo na sa core nila ni Curry, Butler at Draymond Green. Kung sakaling mapapayag ang Kings at makuha ng Warriors si Murray, magiging mas malakas ang lineup nila ngayon at sa susunod na season basta't handa silang magbayad ng mahigit $25 milyong kada taon para sa extension niya. Ang skill set ni Murray bilang 3-and-D player ay mas bagay sa sistema ng Warriors kaysa kay JK. Posible rin itong magbunga ng isang two-way starting lineup na binubuo nina Curry, Butler, Murray, Green at Al Horford. Habang naghihintay pa ang Warriors sa posibilidad ng pagdating ng mga bigatin tulad ni Giannis or Murphy, nasasayang lang ang natitirang prime years ni Curry, Butler at Green. Hindi man kasintindi ni Giannis si Murray, maaaring siya ang missing piece para makabalik ang Warriors sa championship contention. Kung makukuha ng Sacramento si Kuminga nang hindi isinusuko si Murray, haharap naman sila sa on-court at financial dilemmas sa loob ng susunod na 12 buwan. Si Murray ay hindi masyadong nagagamit ng husto sa sistema ng Kings, tulad ng makikita sa pagbaba ng kanyang stats mula 2 taon hanggang 3. Ang Kings ay puno na ng high-usage scorers tulad nina Zach LaVine, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Malik Monk at Dennis Schroeder. Sa pagdagdag kay Kuminga, nagkakaroon ng tanong kung saan palulugar si Murray sa Kings. Mas malaki rin ang hihinging contract extension niya kumpara kay JK, kaya kailangang mag-adjust ang Kings upang hindi lumagpas sa salary cap. Mahirap i-trade sina LaVine, DeRozan o Monk dahil sa bigat ng kanilang kontrata. Ngayon ang tamang panahon para sa Kings na makaiwas sa future salary dump habang kumukuha ng potential assets mula sa kapwa Western Conference team. Pwede nilang i-frame ang trade bilang pagtaya na maaabot o mahihigitan pa ni Kuminga ang level ni Murray. Dagdag pa rito, ang unprotected pick mula sa Warriors ay maaaring maging napakahalagang asset kapag wala na sina Curry, Butler at Green.